Anyone? Yung kanina kasi very general eh. A to B lang tayo or B to A. This time, tingnan nyo yung molecules. Ma'am, palabas. Lalabas? Any other answer? Yes. Sino yung nag-speak up? Sino nag-raise? Sige, sige. Ma'am, papasok po dun sa loob. Kasi po, ang pinakamataas sa concentration po ay nandun sa labas. Yan. Papasok siya. Kasi sa extracellular space, there are more molecules. So, tingnan mo yung sa figure, ito yung, tingnan mo itong nasa C. Hindi ako makapag-ano. Okay, tingnan mo dito sa pang-tatlo na dito. So dito sa umpisa nakita nyo hindi siya balanse. So there are more molecules sa extracellular space dun sa letter B na kiniguran ko. Tapos sa pagdating sa pangatlo, sa pinakadulo na division keep, okay? Dito na-balance na siya. So that's the time na nagkaroon ng tinatawag natin na homeostasis. Yung pagpasok ng molecules inside, that is an example of when oxygen needs to be transported inside the cell. So, kailangan pumasok. Balik rin natin. Halimbawa, yung nasa ibabaw will be the extracellular space pa rin. Pero baliktad yung structure. For example, there are more materials inside the cell and there are less molecules outside the cell. So, this time naman, papasok naman, lalabas naman siya. So, the best example of passive transport or simple diffusion wherein these materials needed to be moved out of the cell yung kapag marami na tayong carbon dioxide. Kailangan lumabas ng carbon dioxide kasi siya ay toxic to the cell. Okay? So, ganyan yung tinatawag natin na simple diffusion. It is an assisted. Ibig sabihin na hindi mo kailangan ng energy para siya ay lumabas or pumasok. Okay? So, pangalawang type, diffusion. Do you want to have a break? Yes po. Okay, sige. 8:37 sa akin. So, 15 minutes. Hindi ko na i-stop yung sharing ko para hindi na tayo maano, ha? Okay, so balik ng 8:37 plus 15. Alam niyo na yon. 37 plus 15, 52. 8:52. Si Binsoy po kuya kasi po marunong po siya na gumawa sa kusina kuya, luto. Marunong po siya magdiskarte sa mga task po kuya at gumagana po yung mga diskarte na kuya. Tapos yung pangalawa, si JM, magaling po siyang magbigay po ng mga idea kuya tungkol sa mga task po na binibigay niyo kuya at magaling din po siya mag-advise sa kuya. Ang dalawa, may ambag. Isa ko si Binsoy. Siya po lagi naghahanda ng aming pagkain, kuya. And siya din po kasi ang tumatayong tatay dito sa inyong bahay, kuya. Ako,
Kasi pagdating naman sa gabing bahay is nakakatulog naman ako. Nagkukusa ako. And sa mga task, alam kong nakakaambag din ako. Simple lang pinagbasayan ko dito, syempre. In terms of ambag, syempre task at pakikisama. Si Binsoy. Kitang-kita ko rin ho yung pagpapakatotoo niya sa sarili niya, kuya. At yung pakikisama po niya sa ibang tao. At ang pangalawa kong napili, syempre, sarili ko. Bagamang ihuli ko yung sarili ko. Simula ko first week, alam ko po yung effort na naibigay ko. At alam ko ho yung pakikisama ko sa lahat ng naging housemates, kuya. Sa akin, yung dalawang napili ko, syempre, una sa akin, sarili ko. Pangalawa, yung napili ko is si JM. Pagdating mo sa mga taso na ginagawa namin weekly, kuya, marami din yung mga suggestions si JM na magaganda. Yung una kong pinili, very malaking ambag, Kuya Binsoy. Aside from cooking po every day, he also makes the house very happy po, Kuya. And the second one, and it's not biased, napili ko si Kai. The talent that she has po, she has shared it to each and every one of us po, Kuya. We were able to learn from her po with the talent she has. Yung dalawang pinili ko, unang-una, si Kuya Binsoy. Simula nung umalis si Kuya Bricks po, simula sa pool po kuya, siya na po yung nagluluto talaga po. Pangalawa na napili ko, syempre si Kuya JM. Parang para sila ni Kuya Binsoy talaga na hindi lang sa gawaing bahay, pati na rin sa task. First one I picked was Kuya Binsoy. He's a great, talented person. Tapos ang dami niya pang alam in general. My second option naman was Ate Colette. She already showed personality. Parang wala talaga siyang pake however people will perceive her in a good way. Ang napili ko, si Binsoy. Si Binsoy po, kuya, kasi po marunong po siya na gumawa sa kusina, kuya, luto. Marunong po siya magdiskarte sa mga task po, kuya, at gumagana po yung mga diskarte niya, kuya. Tapos yung pangalawa,